Mahirap alisin yung connection sa showbiz dahil ever since I was 2.5, ito na yung mundo ko eh. So sabi niya, gusto mo mag-showbiz? Sabi ko, sige. The tweet after, sinama na ako sa Palibhasa Lalaki as the fourth guping. Estudyante kasi ako. So, naglalakad ako sa mall, tapos may nag-approach sa akin. Tapos sabi nila sa akin, baka gusto mo mag-try VTR sa commercial, ganyan. Hello, kamusta? Hello, kamusta po? Welcome sa Behind the Reel. Yes, salamat! Sabi ng gwardiya kanina, umakit na yung anak ni Dolphy. Ni Dolphy, ha? Talaga? Sino? Sabi nila, si Bandol! Yari sa akin yung gwardiya mamaya. Well, ito, makakasama nga po natin ang ilan sa mga alamat ng showbiz. Wow, alamat. Para sa mga lessons na maaari nating matutunan. Fame may fade, but purpose grows. Today, we're diving into the seasons of life beyond showbiz. What grounds you, what inspires you, and the lessons that stay long after the spotlight dims. And joining me today on the show, Nino Mulak, hindi si Bandol. Jao Mapa. Oh. At si Hero Angeles. Siyempre, nakilala natin siya sa Star Circle Quest. Yes. O, kamusta naman kayo? Kamusta? Anong mga latest na kaganapan sa buhay? Mabuti naman. Actually, ito yung parang una ko ulit since pandemic na interview. Talaga? Yes. So ngayon lang din ulit ako uupo para makipagkwentuhan. Bakit una? Ano ka ba? Lie-low ka ba? Or... Medyo naging busy kasi nung nakaraan. So ngayon lang din talaga. Tsaka maraming nangyari before, during pandemic. So ngayon lang din ulit ako, sabi ko, sige, tatry ko ulit. Jury? Kasi medyo nag-stop ka ba? Gaano katagal? Medyo matagal din, parang 5 years, ganyan. Ito si Nino? Yes. So, ikaw, nag-focus ka doon sa... I mean, hindi ka naman nag-stop ever. Hindi naman kasi I've always been Tuloy-tuloy. there eh. Tuloy-tuloy naman eh. Yeah. Weathering the seasons. Mahirap alisin yung connection sa showbiz dahil ever since I was 2.5, ito na yung mundo ko eh. So, parang mahirap talaga alisin. Oh, ito si Jao. Kamusta? Ako isa sa mga fans nito eh. Oo. Pag nakikita ko, Ninyo Mulak. Lahat ng mga bata nandun na sa TV. Hindi ko akalain na magiging kaibigan ko. Yeah. Yun. Nagkakatrabaho kayo? Oh, He was my director. yeah. Yeah. I directed them sa mga stage play. Yeah, we were a stage group. So, Tinutour namin around the Philippines. How many years in total in the showbiz industry? Ako 50 years. 50 years. wow, 50. I started when I was 2.5 eh. Now I'm turning 54. Grabe yung 50 years! Yeah, 50 years. Sa tayo buhay nun. Oo nga. Kayo? I started stage when I was grade, Grade 3? So, Stage ka na muna ako. nagsimula. Stage ako. Okay. Tapos, when I got into high school, sumasama ko sa airmat ko kasi she works in a newspaper publication. She met a promotions for malls, SM I think. Pero your mom is also parang nasa Writer. showbiz, di ba? Na-writer siya. Ayun, Showbiz writer siya at the time. So she does articles. So sinama ako, so nakita ko this person nga. Pogi. Became my Pogi. manager. Poging bata. So nakita nga, sabi, may potential. sa Guwaping. So she gave me gigs to model for garments, print. So binabayaran 500 pesos lang for a shoot. Yeah. Tsaka t-shirts, stuff like that. Till I got into a shoot with Bench. Wow. Yun. Na si Douglas Quijano was there. And then, at the time, kainitan ng Palibhasa Lalaki. Ng Guwapings. So, sabi niya, gusto mo mag-showbiz? Sabi ko, sige.
The tweet after, sinama na ako sa Palibasa Lalaki as the fourth Goping. Ayun, napanood ko yun. Pang fourth kang gwaping. Rest is history. The original was Mark Mark Anthony Yes, Eric Fructuoso and Jo Marie. and Jo Marie. Nga, Okay, so, pangapat. nung time na yon, paano ba ma-discover? Kasi ngayon, TikTok, social Online, media, right? nandyan, ang Right, daming right. pamamaraan, di ba? Pero nung panahon ninyo, hindi ikaw hero. Ikaw ay nanalo na Star Circle Quest. Oo. Pero hindi namin alam yung kwento mo bago yun. Before that, estudyante kasi ako. So, naglalakad ako sa mall, tapos may nag-approach sa akin na mag-asawa. May-ari sila ng agency. Tapos sabi nila sa akin, baka gusto mo mag-try VTR sa commercial, ganyan. So, binigyan ako ng calling card. So, nagdadalawang isip ako kasi sabi ko, wala akong alam sa ganyan. So, pero tinry ko. Kaso nung pumunta ako, tapos na pala. Parang kahapon pa yan, bakit ngayon ka lang pumunta? So, sabi ko, wala akong chance sa ganyan. And then may mga nakilala ako na sabi, try mong mag-audition sa mga ganito, mga image model search, sa mga garments, ganyan. So, Garments din. tinatry ko rin yun. And luckily, nanalo ako doon. Tapos, may mga nakilala pa ulit, connections, tapos nag-extra ako sa TV. Tapos nung nalaman ko yun, sabi ko, wow, okay pala dito sa TV kasi parang nag-e-enjoy ako. Kahit puyatan ang call time madaling araw, so uwi mo rin madaling araw. Kasi that time walang cut-off eh. Oo. Lalo na pag nag-extra ka, kasabay mo halos yung pinaka-unang-unang may call. Yung unang-unang call time kasabay mo to. So, in-enjoy ko na rin, pero sabi ko, parang okay to. Kasi yung mga artista nakaka-eksena ko na pinapanood ko lang dati sa TV. So, nagkaroon ako ng interest. So, sabi ko, gusto ko. Until nagkaroon ng search na Star Circle Teen Quest. So, sabi ko, teens daw ang hinahanap. At that time, 19 na ako. So sabi ko, habulin ko kasi baka pag lumagpas to, magsisi ako ba? O baka mahirapan ako. So tinry ko. Then, ayun, nakapasok. Ay, sumakto. Ayun, sumakto. Pero acting, gusto mo talaga yun? Na-imagine mo talaga na mag-artista? Nung bata ako, iniisip ko siya. Si Nino, Ako nakakatawa yung paano ako discover. Paano? Nakakatawa kasi everybody knows naman na tsahin ko si Amalia Fuentes, Queen of Philippine Movies, di ba? So, noong panahon na yun, yung daddy ko was the one producing her films. Yung mga pelikula niya. Si Amalia Fuentes, kuripot yun eh. So, pagka may mga kailangan extra na bata, Ikaw kinukuha. yun, kinuha niya ako extra sa isang film niya. Ang unang-una kong dialogue, kasi nga, yung eksena na kunyari nakahubad ako, pinapaliguan ako. Ilan taong ka nito? Ito, 2.5 years old. Okay. Nakahubad ako, tapos pinapaliguan ako ng yaya ko, kunyari. Tapos nagbabrush ako ng teeth. Ang unang-unang dialogue ko was, brush my teeth, brush my... Tandaan niyo na kung ano yung sinabi ko. Yun yung unang-unang kong dialogue. So napansin ako doon. And then, yung mami ko, meron nabasa siyang audition sa dyaryo na Ariel Ureta is looking for a child co-host para sa show niya sa ABS-CBN. Ariel Orel. Yung Nakasama ko pa yun. Ariel and Company After 6, ang title. Hindi nabasa ng mami ko yung fine print na female only. Okay. Okay? So dumating kami na sa audition, ako lang yung nag-iisang lalaki. So, automatic, tablado na ako. Di ba? Kumbaga, sorry pero female ang hinahanap namin. So I went up to Ariel Ureta, and then sabi ko kay Ariel, why are you sending me home? Look, I can also do what you're doing, Tapos ginagaya ko yung mga pinapagawa din sa harapan. Mami, ako na yung pinapanood ng ibang mga magulang. Sila pinauwi, ako kinuha. Wow. Ilan taon ka nun? Yun nga po, 2.5. Ganun ka kalakas yung loob mo? Nung 2 years Yeah. old ka? Ganun kakapal ang mukha ko. Okay, si Jauma pa naman, yun, paano ka, yung garment story ang ano? Yes. Yun. Paano ko na... Pero na-imagine mo talaga na you wanted to do showbiz, I mean, from the start, from when you were young. When I was a kid, gusto ko sumali sa mga batibot, yan, yung mga ganyan. Pero sabi ng parents ko, bata ka pa, tapusin muna pag-aaral mo. So, sakto, pagpasok ko ng showbiz at the same time, during that pictorial, I was entering UST. Of the 10 colleges na I got into, it was UST that was the one that accepted me. And it was at the right time na I was gonna go to that pictorial. So, at that time,
I had, laking antipolo ko eh. Tapos, nung nag-enroll ako, hindi pa ako nag-enroll ng sarili ko eh. So I had my dad with me and my brother. Ang layo nun, Antipolo. Oo. So, to enroll, you have to go to different colleges to enroll this subject. Until the end. Pagdating sa end, nakita niya yung paper na, registration paper ko. Sabi ng registrar, kailangan mong ulitin to kasi ang gulo eh. Ang daming erasures. So, kailangan ko na mag-pictorial. It was like, buti na lang sa Manila, somewhere in Manila Hotel, I think. So, sabi ng dad ko, sige, ako na lang gagawa niyan, pumunta ka na. Ayun. The rest is history. The rest is history. Oh. Pero ngayon, pag nakikita ninyo kung paano na yung industriya, minsan nagugulat ba kayo? Parang does it stun you? Kasi laki na rin ng pinagbago eh. Siguro, hindi lang sa the way that artists are being discovered now, pero yung forma ng paglabas ng mga pelikula, ng mga material, ang dami na ring pamamaraan. It's the same thing. It's the same thing. Para sa akin, pareho lang. Nadi-discover sa kalye, in-offer ng ganitong audition, it's the same thing. Wala naman nagbago ever since. Time immemorial, ganun na yan. Mas marami lang tayong visibility over kung paano nangyayari yun. Dahil may social media na. Yeah, yun. Pero sa akin, meron pa rin yung sa kung ano yung dati. Siguro nare-reinvent or medyo naiiba. Kumbaga sa ngayon kasi mas maraming inputs yung utak ng tao ngayon. So nabibigyan ng chances yung mga hindi lang artista kundi pati yung mga writers, directors. So may nangyayaring pag-evolve din. So maganda rin yung ganung bagay. Saka meron na kasi ngayong influencer, merong artista. Kaya nga eh. Pero hindi ba mas mahirap gumawa ng pangalan ngayon? Kasi ang dami na rin. Sa akin, yung mga manonood, yung mga fans, they're more engaged because of the social media. Not like before, wala naman yung mga FB, wala. So, you won't have bashers, you won't have like this. Pero now, you got the whole package. Pagkagising ng isang manonood o fan, they're already on the cellphone. They know already what you're doing. Pagkagising mo pa lang, alam nila pag umutot ka eh. Di ba? Ganun yan. Bawat galaw. Kung may social media ng panahon ninyo, Yun, that would be a different story. tingin nyo ba, what would probably, that have looked like for you? Kasi, syempre, kung nakikita nyo yung mga basher ninyo, noong time na yun, nakukuha nyo ba yung mga comments sa inyo? Hindi masyado. Ang tingin ko, mas tame pa nga yung mga tao before on how they look at an artista. Kasi lang nasa pedestal ka eh. Pero ngayon, may mga kampo na eh. Iba yung tingin nila sa artista ng araw. Like, yung panahon, lalo na nung panahon ni Amalio Fuentes, Susan Roses. Talagang kampo-kampo yung mga fans. Alam mo yun, nag-aaway-aaway pa yung mga yun, nagrarambulan pa yung mga yun. Maricel Soriano's Lucky Serna, yung mga ganun. Kaya ngayon, sabi ko, parang ngayon medyo mahirap, medyo challenging to be at that level, to create that kind of a name. No? Kasi ang dami na eh, parang distracted na yung mga tao. Iba na rin siyempre yung mga the artists of before. I would call them already a pillars of who we are right now. Ang dami ring mga masters na nauna na rin. Kaya ni FPJ, The Boy, ano yan, to name a few. Pero ako nagugulat pa rin ako pagka nasa probinsya ako, kahit dalhin mo ako sa bundok, nakikilala pa rin ako ng mga Siyempre, tao. kilala ka talaga. Ikaw pa, si Nag-iisa. Bandolf. Pero bukod nga doon sa trabaho ninyo sa showbiz, kayo rin ay nag-manage to branch out into other fields. Yes. Nabanggit mo, ikaw ay pumasok sa UST. Yes. And you took up fine arts. Major in advertising. So, something you share in common with Hero, na fine arts din sa fine UP arts. naman. Magagaling mag-painting So, ng mga nag-painting sila. Paano nyo Always nahanap wanted to get yung into passion UP. nyo? At nagkaroon ba kayo ng point in time na parang dito na yata ako dinadala? What was decision making like? Sa akin kasi, kumbaga lagi akong nahahati sa pagde-decide. Kumbaga, tinitimbang ko talaga. Like, nung sumali ako sa showbiz, sa talent search, estudyante ako. So sabi ko, papayagan kaya nung school na habang nag-aaral ako, nag-workshop ako or sumasali ako dun sa taping. So sumusulat pa kami talaga na humingi kami ng permit, ganyan. So pumapayag naman din sila. So sabi ko, baka pwede. Then after that, yun na pala yung mahirap kasi dun sa contest mismo,
akala ko mahirap na siya, pero after nun, mas mahirap pala yung production. Mas maraming puyatan, mas maraming time na wala ka talaga sa bahay, nandun ka lang talaga sa work mo. So, nahirapan akong i-balance kasi that time parang third year na ako. So, nagpapaalam ako, talagang isinisingit ko siya. Pero, for me, mahirap talaga. Pero, naitatawid sa tulong ng mga kaiswela ko, mga kaibigan ko na minsan sila na yung nag-email sa akin nung, kasi wala pang text, wala pang homework. video calls, homeworks, ganyan, yung mga parang mga modules. So, naitatawid naman. Pero, mahirap talaga kasi lalo na sa amin sa fine arts, minsan, kailangan mo talaga, lalo na pag grupo kayo, kailangan nandun ka sa grupo mo, hindi pwedeng, gagawin ko na lang to sa bahay. Wala pang mga Zoom meetings dati. So, mahirap din. Pero ikaw, naglaylo ka, di ba, sa showbiz? Yes, oo. Is it to focus on your art? Hindi rin kasi nung nawala ako, nag-stop ako, pero sabi ko, gagawa ako na ibang bagay. Parang 2007, tinry ko siyang i-divert din kasi parang na-depress ako that time. Nagkukulong lang ako sa bahay. Tapos, hindi ko alam yung gagawin ko. Sabi ko, babalik ako sa paggawa ng art. Pero at the same time, parang namimiss ko yung pag-artista. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng independent film before na hindi pa din talaga uso yung mga cellphone videos. Meron lang kaming home camera. Gumawa ako ng parang 80-minute na horror story. Kasi na-inspire ako, parang na-depress ako dati. Kaka-computer games ko ng mga horror games. Na-inspire ako doon. Tapos tinry ko siyang i-shoot sa phone. Sabi ng mga kaibigan ko, okay naman, gawin mong pelikula. So doon sa bahay namin, doon lang din yung venue namin. Mga pinsan ko, kaibigan ko, sila yung cast ko. Ako rin yung nagsulat ng storya. Tapos, Pero wala ka doon? andun din ako. Nag-acting ka din? Nag-acting din ako yung nag-direct. Tas, since horror siya, ako rin yung gumawa ng prosthetics. Yung, kung ano yung napag-aralan ko, in-apply ko rin siya. Tapos sabi ko, saan natin to ipapalabas? So, in-offer namin sa mga kakilala namin sa school, ganyan. Hindi siya pumapasa. Sabi nila, parang ayaw namin, ganyan. So, tinry namin sa mall. So, pumasa siya doon. Sa galeriya yon. Tapos, nung time na ipinalabas namin, kasabay pa nung paboritong pelikula ko, Spider-Man, premiere night. So, nakita ko yung pila nila dito. Sa akin dito. Sabi ko, ano yung gusto kong panoorin? Sabi ko, inaabangan ko to, hindi ko alam na ngayon pala siya. Pero syempre, doon ako sa movie ko. Kinalaban mo pa si Spider-Man? So, naitawid. Oo. Tapos, ayun, luckily, sa tulong din ng brother ko, kasi kami nagtayo ng production. Two Lights Productions kasi. Dalawang ilaw lang literal yung ginamit namin. As in, dalawang ilaw lang. Na naging feature film siya sa Cinemalaya that year. Tapos i-feature siya sa Fright Night Festival sa Malta. So, yun yung sabi ko, nakakatawa kasi natupad yung pangarap ko. Pero sabi mo, nanggaling ito sa moment na depressed ka. Oo, depression. Pwede bang matanong bakit? Kasi yun nga, di ba parang 2004 ako nanalo, tapos dire-diretso yung work, ganyan, tapos biglang naputol. Dahil sa mga issues, ganyan, tapos nawala ako sa network. Oo. So doon ako nag-stop. So sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin? Kasi that time walang social media, wala kang venue to voice out kung ano Lalo na pag wala kang galamay na Oo, network. kasi minsan may mag-i-interview sa'yo at pag in-interview ka, edited na yon or hindi naman nila ipapalabas or matatahi-tahi na So yung... frustrating yun. Oo na, ang hirap. So sabi ko, mag-stop muna ako. Panandalian, mag-stop ako. So, yun, nasa bahay lang ako. Tinatry ko kung ano yung pwede kong gawin sa bahay. Since yung that time, sakto rin, out of my earnings sa pagtatrabaho, nakapagpundar ako ng bahay. So, dun ko iginugol yung time ko talaga sa family. Tapos, binalik ko yung sarili ko sa paggawa ng artworks, crafts, kung ano yung matatagpo ako sa bahay, ginawa ko talaga. Ikaw ba, Ninyo? Meron ka rin bang punto na gano'n na nakaranas ka ng depression? Kasi hindi rin biro yung 50 Awa ng Diyos, years. hindi naman. Pero ever since kasi meron kaming, like all my films kasi were produced by Wonder Films, yung production company namin, no? So, kahit sa TV, pag pinapalabas yun, nabibenta pa rin namin yung ano ko. Tapos, meron kaming family business, yun nga, yung Mulak Ensamada, which is now 96 branch company. And we're already branching out sa mga coffee shops. Gano'n ka hands-on doon?
Ay, ano po, ako po yung marketing. Yeah. And then, yun, so ever since, pinapalaki namin yun. And, tapos nagkaroon ako ng mga anak. I always bond with my kids. We go scuba diving, bilyar. Yun, I enjoy my time with my kids a lot. Okay, so 50 years in the industry, Yeah. paano nyo pinili na parang ito yung role ko sa industriya? Ang dami mo kasing ginagawa. I mean, bukod sa kayo ay actor, naging director na rin kayo. I Yeah. mean, you become a staple. Pero nakikita namin kayo here and there. Pero in terms of like yung being, like sabihin natin, part of a love team, pero ginawa nyo rin ba yun? Yeah, Sa 50 years, kay Beth action, Tamayo. etc. Oo. Beth Tamayo, yeah. Oo. And then, nag-action din ako. Oo. Sidekick nila Robin. Ano pang di mo nagagawa? Bold. Gusto ko mag-bold. Biggest movie mo na lang. Kwatog. Anong kwento nun? Kwatog tungkol sa duwende na naughty na duwende, na hilig niya nakikipagsalamuha sa mga normal na tao. Sino yung director? Yan, Baby Novoa. So, Ilan taon ka nun? I was 7 years old, mga ganun. And then, kumita yon ng 2 pesos, kumita ng 6 million sa Metro Manila. Pero ang halaga ng sinihan was 2 pesos and 50 cents. Wow! Mura pa dati. Grabe. So imagine mo kung In ngayon the yun, history of entertainment, kung yung dami ng tao 400 na doon, yun eh, oo. kung ngayon yun, Grabe. Oo, Oo, mas million na malaki siguro na yun. yun. Halaga ng 6 million. oh, Wow. Oo, kayo rin na Jao, di ba, nagpe-paint din kayo ngayon. Yes. Oo. So, ito, passion nyo talaga to. Oh, since birth pa ako. Naglaylo ka ba sa showbiz because of that? Yes, and like Hero, I also got into a depression when I left because I was in nasa UST na ako. Siguro magsasampung taon na ako. Dapat nag-medicine na lang ako. Hindi a 4-year course na fine arts major in advertising. So at that time, I had to choose. I was at the peak of my career. I had to choose between finishing school and stay where I am right now. And I pinili ko edukasyon. Studies. tama. I picked education. Sabi ko, hindi Bakit masyad... kailangan pumili? Hindi. I'm Hindi looking siya for posible I'm looking talaga. for a solid and a good future na makaka-sustain ako. Kasi dito sa industriyang to, you're unsure. Yes. You can't be Pero yung fallback graduate or always on top. di ba? Ngayon, ang dami na ngayon lumalabas. And sure enough, now that I have a family, I'm already, I would say, na-establish ko na sarili ko in the entertainment business. But Teacher yan. Ng fine Yes. arts? Nagtuturo yan. art. Ng Kids, art, I had. ng I had a regular job. Actually, hindi a part-time job sa isang international Talaga? school. So, mga kids. But, yun na nga, after 10 years, sabi ko, I need to choose. So, when I said, I'll finish my college na lang, I was able to finish college then, pero this came in the depression years. Kasi nga, life in entertainment business was really fast. Sobra. So, biglang huminto. Pero, ang kapalit naman, nakakuha ko ng thesis of the year. Wow. So, I was able to get flying colors, and then I was able exhibit my thesis together with the other thesis that had good grades, Nice. and then So, finish with hindi, a I wonder degree. kasi, bakit kailangan, pumili at that time. Bakit pag umalis ka ba, ang hirap na bumalik? Ngayon kasi parang ngayon walang off season you can still publish a vlog, magano ka ng behind the scenes. Ito, nag-Viva Max pa to eh. Ito talaga, ito idol. Nakapag-Viva Max. nung pandemic, after a long hiatus, I was trying to get back since that time Oo. to the entertainment business. Sa pandemic pa ako nagkaroon ng oportunidad para bumalik. Hirap Tinawagan ko yun, ni Tita Aster Amoyo, would you like me to manage you? But you will be co-managed by Viva. Yun, pumasok. So, yung nag-Viva Max ka na? Oh, yun. Nag-Viva Max Nakakaingit ka? Ren Escanio yung kasama ko. Diyan ka magpalapit. Para luman. Yun yun. Nakakaingit ka, Direct niyang pare. naranas. Dapat tinawag kita doon. But anyway, after that full-length film, Hindi na, ako gumawa. hindi na. Oh, puro ano na lang, support na lang kinuha para sa akin. And then from now on, Experience din. wala na, hindi na. Teka lang. We're just getting started.
sa ating masayang kwentuhan. Stick around, part 2 of our talk is coming up next on Behind the Reel. Yeah. Cheers! Back then, you have the money, you have the power, you have the fame. Man, daig mo pang politician na at that time. Hindi ko kasi alam kung ano yung feeling nang wala sa showbiz. Siguro magtira ka para sa sarili mo. Masyado ka ba nagtiwala? Oo eh. Talaga? Before eh. Pagka alam mong yung buhay mo masaya, alam mong wala kang naapakan, wala kang inaarkabyado, para sa akin that's success. Gusto kong matry yung maging killer ako. Killer.